salamat po sa iglesia ito na iyo po itinayo dito sa lugar na ito. Salamat po sa pastor. Salamat din po sa mga membro. Salamat Lord sa ito mga salita na buhay at makapangyarihan. Tulungan niyo po na buksan ang puso ng bawat isa na mabuksan po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga po ito. Ako po ay nagagala at the same time po ay privilege na makasama po kayo at makapag-share po ng isang mensahe. At sa umaga po ito ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang talata na maaaring paulit-ulit na rin po na itinuturo ni Pastor, pero isa pong talata na magpapaalala rin po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, napaka-normal sa mga tao na mabahala sa araw-araw. Di po ba sa naririnig ko po na sinasabi po ng mga tao na ang hirap ng buhay. Di po ba? Lahat ng tao ngayon, alam niyo po sa Italia, lagi sinasabi, ang hirap ng buhay. Mataas nga po ang sahod, mataas din naman po ang mga bayarin. No? Sa Europa, sa Amerika, yung lahat ng mga nanggagaling po, lagi sinasabi, ang hirap ng buhay. No? Pagdating po sa Pilipinas, ang lagi rin po sinasabi, ang hirap ng buhay, ang taas po ng bilihin. Kaya po napaka-normal sa mga tao na mag-alala kung ano po ang kakainin, kung ano ang isusuot. No? Kaya sa umaga pong ito, pagamat alam ko na lagi po itong naituturo ni Pastor, ay gusto ko po na paalalahanan po kayo sa salita ng Diyos na huwag po tayo mag-alala sa mga bagay na ito. So gusto ko pong basahin ang mga talata at nais ko pong anyayahan ng bawat isa na tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ang sabi po sa Mateo chapter 6 verses 25 hanggang sa 34. Walang sabi niya po dito sa verse 25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik, ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagat tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ikinagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin, o daramting, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat na kailangan niyo. Kaya huwag ninyong kabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Pagpalain mo ng Diyos ang kanyang mga salita, makakaupo na po tayo.
lumilipad-lipad sila, masaya sila, hindi sila nagtatanim. Pero ang sabi hindi po sila nagkukulang. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, sino po ba mas mahalaga? Kayo po ba o ang ibon? Kung ang ibon na pinapakain ng Panginoon, ibig sabihin, ang Diyos, alam po niya ang pangangailangan ng mga hayop, ng mga ibon. Pero pinapakain niya po sila. Tayo pa po kaya na kanya po mga anak na hindi po niya ibibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. At susunod po yung mga kasuotan. No? Sabi niya, yung mga bulaklak, oo nga po, pag titignan po natin yung mga bulaklak, na minsan hindi naman po natin dinidiligan yung mga bulaklak, kung sa po sila nagpupupa, sumisigol, nakikita po natin yung kanyang kagandahan. Ang sabi niya, kung sila nga ay tinuturing po sila ng mga lamok, no? Kasi nga, hindi sila itinatanim, sila po ay sinasabi ng damo dahil napaka-clearing po ng kanila po mga buhay nila ng bulaklak. Sila po ay napakagaganda. Subalit ang sabi niya, kahit po si Solomon na pinakamayaman, pinakamatalino, no, na hari ay hindi nakapagsuot ng mga kagaya po ng mga bulaklak. So, ibig sabihin, mas higit na mahalaga po yung buhay natin kesa po yung atin pong kasuotan. Meron nga daw po isang tao, sabi niya, gusto ko magkaroon ako ng magandang sapatos. Sabi niya, na-ingrid siya na meron siyang mga tao na nakikita magandang sapatos. Pero nakakita po siya ng isang tao na kilay at putol ng paa. At ang sabi niya, salamat po o Diyos na meron po akong mga paa. Ibig sabihin, aanin mo ang magandang sapatos. Ang pinakamahalaga ay meron po tayo mga paa. Minsan po tayo kasi, ang nakikita po natin, yung wala sa atin. Pero hindi tayo marunong magpasalamat kung ano yung meron tayo. No? Parang yung isang bata, pag nakatingin daw ng eroplano, pag dumaan ng eroplano, sasabihin, sana makasakay ako ng eroplano. Sana makapunta ako sa ibang bansa. No? Pero alam niyo po, yung mga nasa ibang bansa, ang lagi po nilang iniisip, sana makabalik ako sa Pilipinas. Sana makasama ko yung pamilya ko. Sana nandun ako sa sarili kong lupain. Sana nandun ako sa sarili kong bahay. Naaasikaso ko yung aking mga anak. Naaasikaso ko yung aking asawa. Naaasikaso ko yung aking bahay dahil nandun ko. Kasi po, yan po pinapakita na kung minsan, ang gusto natin, actually, yung wala sa atin, pero hindi tayo marunong tumingin sa blessing na meron tayo. Alam niyo po, napakalaking blessing yung kasama natin yung ating pamilya. Kagaya ko po sa halimbawa na ilang taon, malayo po ako sa aking pamilya, ang lagi pong hinahangad, makasama ko po sila, kaya napaka-blessed po para sa akin na blessed po kayo. Pinagpala ng Diyos na araw-araw kasama niyo, nakikita niyo paano lumalaki ang inyong mga anak, nakikita niyo yung inyong asawa sa araw-araw. Kami po ng aming anak, babalik na naman po kami sa February 20. I-imagine niyo po yung isang buwan lang na makasama ang pamilya. At pagkatapos noon ay isang taon, 2 taon na naman na hindi mo makikita ang mga mahal sa buhay. Kaya po, lagi po natin alalahanin, yung mga bagay na ganito po ay dapat pinagpapasalamat po sa Panginoon. Kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Yung magkakasalo-salo po tayo kumakain, kahit na ano lang po yung ating pagkain. Yun po ang pinakamahalagang blessing na binigay po sa atin. At ang mahalaga po ay hindi lang po yung temporary. Alam niyo po kasi, ang tao po ay binubuo ng ilang aparte. 3, di ba? Meron po tayong katawan, meron po tayong kaluluwa, at meron po tayong espiritu. Okay? So, binubuo po ang tao ng 3 bahagi. Okay? Ang katawan, ito po yung temporary
No? Itong katawan na to, hindi ito yung totoong tao. Kumbaga po sa oak, ito po yung nasa labas. Yung plastic, yung case. No? Bakit kailangan ang case? Bakit kailangan ang katawan? Kasi napakahirap naman po na may nagsasalita, lumutulutang-lutang, hindi mo nakikita. No? So ang Diyos nilikha po niya ang katawan na ito para po makita rin po natin visibly. At para makita natin ang mga pagkakaiba ng mga mukha. Diba? Hindi niyo po ba nakita? Iba-iba po yung mga mukha natin. Iba-iba yung mga buhok natin. Iba-iba yung mga kulay natin. Yan po lahat ay pinano ng Diyos. Yan po ay katawan. Okay? So ang katawan na yan, nilikha niya dahil kailangan po natin kumilos. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin kumain. Nako, lahat po yan. Pero ang katawan na yan po ay meron pong limit. Okay? Halimbawa, nakalimit po halimbawa sa akin na mabuhay lang ng 60 or 70 or 80. Ang sabi po sa awit chapter 90, no, ang buhay po ng tao ay hanggang 70. Bonus na lang po pag lumampas doon. No? So, ibig sabihin, magagamit ko ang katawan na ito ng temporary lang. 70, 80, 90, 100. Hanggang doon lang po yan. Temporary yan. Yan po mga pinapaganda natin, sinusuklay natin, pinaparibad natin. No? Pinag-aaksayahan natin ng panahon. Yan po ay temporary. Pag namatay na tayo, ano po nangyayari sa katawan na to? Babalik sa lupa kasi dyan tayo nanggaling. So, alalahanin nyo, ito pong katawan na ito ay panandalian. No? Ngayon, pangalawa po, ito po ay binubuo ng kaluluwa. Ano po yung kaluluwa? Yung soul na sinasabi, dito po nakapaloob yung mind, yung pag-iisip, yung will, yung pagdidesisyon, yung emotion, yung ating pong emosyon. No? Kaya ang tunay na tao, yung pong kaluluwa. Okay? Ito po yung tunay na tao, ito yung nagagalit. No? Sumasama lang po yung katawan, di ba? Kung nagagalit ka, pumapangit ka. No? Di ba? Galit ka hindi pumapangit ka kasi sumasama yung emosyon, sumasama, nagmamanifest ngayon sa katawan. Ito yung masaya. Kapag masaya ka, nakangili ka, ito yung gumaganda ka. Kasi yung emosyon mo, lumilitaw, nagmamanifest ngayon doon sa katawan. Okay? Ito yung nagdidesisyon. Di ba ba? Pag sinabi mo sa linggo, mag-church kaya ako o hindi ako mag-church? Desisyon yun. Kapag nagdesisyon ka na ikaw ay sisimba dahil ito ang pinakamahalaga sa lahat, anong gagawin ng katawan? Babangon yan kahit napagod. Maliligo. Magdadamit. Kasi desisyon. Yung kaluluwa, yun yung nagdidesisyon. At yung katawan ang sumusunod. Okay? Mind, will, and emotion. Sabi ng isip, okay, kapag maganda ang laman ng isip, ano pong nangyayari sa katawan? Nagmamanifest sa katawan. Pag pangit ang pag-iisip mo sa iyong kapwa, nagmamanifest mo yan sa katawan. Kaya ang tao po, alam na alam mo kung siya po ay maayos ang relasyon sa tao at maayos ang relasyon niya sa Diyos. No? Yun po yung totoong tao, yung soul. At ang espiritu naman po ay ito ay babalik po sa Diyos. Okay? Ito po yung binigay ng Diyos, babalik po sa Diyos ang espiritu. Nakikita niyo po yung cross na ito sa ating lingkod? No? Ano po simbolo ng cross na ito? Namatay ang Panginoong Jesucristo para sa ating mga kasalanan, para po yung ating kaluluwa. Ano po yung kaluluwa? Ito po yung pangwalang hanggan. Yung katawan kasi ay temporary. Okay? So, hindi namatay ang Diyos para lang sa temporary. Namatay siya para sa walang hanggan na buhay. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi po, sabi ko, temporary ang
natin. Kasi kapag namatay ka, ano pong mangyayari? Tapos na. Pero yung kaluluwa, pag sumakitan po natin, siguraduhin natin na ibinigay natin yung ating buhay sa Panginoon. Na tinanggap natin siya sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil kapag ikaw ay namatay, pagpikit ng iyong mata dito sa lupa ay pagbilang ng iyong mata sa langit at yun po ay panghabang buhay na. Okay po? Amen. Okay, so ang krus po, napapansin po ninyo, meron siyang dalawang pakol. Meron siyang patayo, vertical, at meron po siyang horizontal. Di ba? Walang krus na isa lang. Okay? Walang krus naman na nakaganon. Di ba? Kumpleto ang krus kapag merong patayo at meron po pahalang. Okay? Ito pong krus na ito, tandaan po ninyo, sumisimbolo po ang patayong krus, ang patayong kahoy sa ating pong relasyon sa Diyos. Huwag na huwag po ninyong kakalimutan ang pananalangin. Huwag na huwag po ninyong kalilimutan ang pagpunta sa church. Pinakamahalaga po na pumunta tayo sa bahay-sambahan. Okay? At napakahalaga po na huwag kalilimutan ang magbasa ng salita ng Diyos. Meron po ba kayong mga Biblia? Kung meron po kayong mga Biblia, basahin po. Or kung wala, makinig kay pastor. Dumalo po sa Bible study. Pakinggan po ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan po ni pastor. Okay? Yun po yung patayo. Hindi po pwede na magkaroon po ng pahalang kung walang patayo. Okay? So yung pong patayo, ito po ay nagsisimbolo sa ating pong pananalangin, sa ating pagbabasa ng Biblia. Our prayer life and our word life, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Pag maayos po ang relasyon sa Diyos, magiging maayos po ang relasyon sa kapwa. Ang kapwa, ito po yung fellowship life, kung paano po tayo makihalubilo sa kapwa mga kapatiran. Kapag maayos ang relasyon natin sa Diyos, magiging excited kapag linggo. Di ba? Kasi makikita mo yung kapatid. No? Kasi kung magkakapatid po tayo, huwag nagsasamaan ng loob. Kasi mga anak po tayo ng Diyos. Wala yung tampo-tampo. Wala po yan. Lahat po tayo hindi perfecto. May mga time na sasaktan tayo. Pero magkakapatid po tayo. Di po ba sa pamilya, may mga magkakapatid. No? Nag-aaway-aaway naman yan, normal. Kasi nga hindi po sila perfect. Kahit ang nanay lagi nagagalit. No? Ang tatay lagi galit. Kung minsan. Pero bilang isang pamilya, isa pa rin kayong buo. Na dapat magmahalan para makita ng mga hindi anak ng Diyos na ang mga anak ng Diyos ay nagmamahalan. Dahil sila po ay anak ng Diyos. Okay? So kapag maayos po ating pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, magiging maayos po yung ating church life. Excited na pumunta sa church. Hindi yung, ako bisa pumunta ng church, akin po na naman yung makanyan. No? Alin po dapat kita, dapat excited pumunta ng church, akin po lang yung makata. Ne? Ano po dapat? Lako tayo po itang buwag. Lako tayo po itang sakit loob, inggit, nung naman po at suken. Kayong jabluya po ita. Ang yakota pong minsan bisa ang muwa, nano sabihin mo, makuha kayong jablo, lumayas ka kayong church, lumayas ka kayong biyero, eda ka kailangan. Yan, anak na kung nga kong gino. Ito po sabihin tayo. At syempre, maayos tayo, nano may aside yung cross, maging maayos na po yung kaya katamang witnessing life. Kitang pa magbahagi ng salita ni nga kong gino. Makanano daw ang paniwalan na yung Diyos kaluguran na ka. O mangyayari mo na kaluguran. Di ba? Mahal ka ng Diyos, sabi, pero hindi tayo kalulugan. Makanano din natin yung ginugera. Ano kanyang pala yung Diyos mo? Yung Diyos mo, walang ika. Walang ikang, makanyang ka pala, makanyang itatang mo. Kapareho me. Di po ba? Surang daramdaman. No? Kaya dapat po ikatang, mag-umpisa tamo, yung pamakiramdam, yung amano na lingapong Ginoo, mahalaga po ito. Yung pamanalangin, yung apong Ginoo, king na naman po pangangalan
In Diyos po, in Diyos po, in source, iya po in mami. Gagamitan na mo po rin tao, pero in Diyos po in mami. Ne? Alin po yung tao? Wala lang natin. Ay, so paano katamo yan? Ne? Minsan, hindi katamo. Nasisimpaking nga akong Ginoo kasi ating tamang alawang lalawan. Ne? So, ayan nga, ako tamang din church, pumunta tamang din alawang church. Kasi, ayong church ay yung mamiyalang orasyon, mamiyalang mabiyas, mamiyalang makanya. Tandaan tamo po, in Diyos po yung mamiya. Basta magtapat tamo mo po yung aking Ginoo. Magtapat tamo, mag-church tamo, maglingkod tamo. Ang namin sasabihan ng amanan ng aking Ginoo, verse 33, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Conditional yan po yung pangako ng aking Ginoo. Marinig ang conditional. At inyong kondisyon, ibiyena na yung pangangailangan niyo. Ne? Pero, nang sinabi na, unahan niya. Ne? Unahan niya. Patsiilit ni nga akong Ginoo na uunahan niya, kaya kayong diye. Sabi na, ibiyena nga rin pangangailangan. Namin na rin pangangailangan yung pangangailangan. Ne? Unahan tayo, ibagay spiritual at ibiyena po ibagay temporal. Kaya tayo. Ne? Napakalita ko gawin. So, seek ye first yung kingdom of God, ikaharian ng ating Ginoo at ibiyena namin kaya matamo pangangailangan. So, nanawin gawan tamo, alita mo mabahala, tingnanin ka ng tamo, nung minsan din, hala na kang ito. Ne? Naman itang makangangana ka mo ba, bumagsak niya yung pamangan, kali naman po makanita. Kasi po, yung sabi na po ng Bible, yay mamye alakasan terata. Nung atin pong oportunidad, magobra. At pagpalaan na nga ang Ginoo, dala ng pegobra tayo. Okay? Halimbawa, ating sinabi, bisa ka mananang, bisa ka magobra ka, huwag mong takat. Yan yung padala ng nga Ginoo solusyon. Bangkanita, di ka makakagobra ka, bangkanita, di kayo kayo mamang. Yan po yung pagpapala na ibang tingnan ng Ginoo. Okay po? Purihin po ang Panginoon. So, nanapin gawang tamo, ating pong aldo, ating pong 7 aldo, pinetong Domingo, yung 6 aldo, pag-isenyo, baka nila magobratan. Pero, yung akong ginuman, nagpailaway ang ikapitong aldo, so, ikatamo mo rin dapat ikapitong aldo, nanapin gawang tamo, unahan tayo nga po dito, magsambatan mo. Dapat din excited tamo punta na ating church, no? I-ready niya. So, kanyay pastor, mamalis Kelly, no? Then, song leader, dapat mag-practice na lang. Detang tuturo, dapat mag-aaral na lang. Makanita po yung dapat tamang gawin. At, sabi na po rin ang Ginoo, ibiyan na nga din kaya katamang pangalaman. Tayo po yung dakilang Diyos na pangyayari sa lahat. Maraming salamat sa oras dito na binigay sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na magtiwala, Panginoon, sa inyo. Na kayo po ang pinagbulan ng lahat po ng aming pangangailangan. Panginoon, magpalalim mo ang church na to. Ibalawin po, Panginoon, i-bless yan ni Pastor Linda, ang kanyang kayang pamilya sa lahat po na di kayo po yung minahos kaya yung lugar na ini at balawin po, Panginoon, na di kayo po mag-provide, di na rin po pangangailangan, di na meron po katatagan, di na meron po kauntungan pang Lord na bangkanita, share na po yung ano, and Lord, salamat po karin miyembro. Thank you, Lord, na kayo po magtatayo ng mga faithful na mga miyembro, ng mga faithful na mga officers sa church na ito upang sa ganoon, Lord, ay meron pong katuwang si Pastor sa mga gawain nito. I pray, Lord, na lumalang pa po yung karelang pagkakakilala sa inyo, Lord, sa kanilang word life, sa kanilang pagbabasa ng mga salita, sa kanilang pananalangin, sa kanilang pagpunta sa
ganun din po sa kanilang pagbabahagi ng mga salita. Salamat po Lord sa inyo pong pagpapala.